Welcome sa Adonis Recap, Aswang Stories. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share para marami po tayong makinig sa kwentong ito. Salamat! Disclaimer lang po, ang kwento ito ay hindi po original na sa akin. Ito ay galing sa mga random na tao na naka-experience ng mga kababalaghan sa kanilang buhay. Nog-nog, maging maingat ka kapag gabi. Huwag kang maglalabas ha. Alam mo namang delikado sa paligid. Bili ni Gonzalo sa kanyang anak. Kasabay ng pag-uwi ka nito ay ang paglapit niya sa kanyang asawa upang makapagpaalam ng formal. Dali-dali ring lumisa noon si Gonzalo sa kanilang tahanan upang tunguhin ang kanilang baryo. Paglabas ni Gonzalo ng kanilang bakuran, sinalubong naman siya nila Sulay na kanina pang naghihintay. Magandang gabi, Pinuno. Nakahanda na po ang pangkat ng ating binuo sa pagtutugis sa mga antutuno. Tayo na po at kanina pa nila tayo hinihintay. Wika ni Maxim. Sige Maxim, salamat. Matapos nilang makapag-usap, agaran din silang tumungo sa baryo upang salubungin ang pangkat na kanilang makakasama. Pagdating nila sa baryo, nadatna nila Gonzalo na nakahanda na ang kanilang pangkat na binuo. Nakasuot yon ng mga pandigmang kasuotan na halos ikubli na ng kadiliman. Angkop ang kasuotang yon upang madali nilang malapitan ang mga anduduno nang hindi sila namamatsyagan. Alam ni Gonzalo na medyo may kahinaan ang pakiramdam ng kanilang kalaban na siyang naging alas nila upang ito ay malipol. Sa pagpaalam ng pangkat nila Gonzalo sa kanilang baryo, bumaba na nga sila ng bundok. Pinili nilang tunguhin na muna ang baryo nila Gonzalo upang hanapin ang mga andudunong umaaligid sa paligid. Paglapit nila Gonzalo sa baryo, doon na nga sila naghiwa-hiwalay upang madali nilang malibot ang lugar. Dahil sa nasa kaanyuan na sila ng aswang, halos hindi sila matiktikan ng mga taong naglalakad sa daan. Sa pagmamasid nila Gonzalo sa paligid, ramdam nila ang mga andudunong nagmamasid rin sa mga bahay ng mga tao na naninirahan sa baryong yon. Pinili nilang palabasin muna ang mga ito upang hindi sila mahirapan sa paghahanap. Halos ilang oras na ang lumipas mula noong inumpisahan nila Gonzalo ang pagmamatsyag sa paligid. Sa pangkat na binuo noon nila Gonzalo, may mangilan-ngilan sa mga ito ang nagmamasid sa kanilang tahanan. Pinabantayan ni Gonzalo ang kanilang tahanan noon, gawa ng baka merong magpumilit na andudunong pumasok sa kanilang bahay. Alam ni Gonzalong malakas ang batong itlog, pero hindi niya ito basihan upang ipagsawalang bahala ang mga posibilidad na mangyari. Sa pagsapit ng 10:00 ng gabi, nag-umpisa ng gumalaw ang mga talahib na siyang pinagmamasdan nila Gonzalo. Alam nilang naroon ang mga anduduno, pero nais nila itong kumpirmahin sa pamamagitan mismo ng kanilang sariling paningin. Habang naghihintay noon sila Gonzalo, merong pumapasok na katanungan sa kanyang isipan. Nagtataka noon si Gonzalo kung saan galing ang bilang ng mga andudunong nananalanta sa kanilang baryo. Halos triple kasi ang bilang ng mga anduduno sa grupo nila Gonzalo na siyang labis niyang ipinagtataka. Hindi niya kasi lubusang maisip noong mga oras na yon na merong ganong karaming anduduno ang naninirahan di kalayuan sa kanilang baryo. Marahil ay merong humahawak sa mga anduduno kaya nagawa nitong magkumpulan sa iisang lugar. Habang umiikot ang katanungang yon sa isipan ni Gonzalo,
Doon niya nasilayan ang grupo ng mga anduduno na dahan-dahang naglalakad sa talahiban. Kitang-kita nila Gonzalo ang mga nilalang sa bawat paghawi ng mga ito ng mga talahib. Ilang minuto pa ang lumipas. Agarang tumungo ang mga anduduno sa isang bahay na nasa gilid ng baryo. Doon nila ito pinagkumpulan at tila ba nais nila itong pasukin. Dahil sa mga nasilaya noon nila Gonzalo, agaran din silang gumawa ng kanilang hakbang upang pigilan ang mga anduduno sa kanilang binabalak. Habang tahimik na sumasalakay ang mga anduduno, dahan-dahang ding isinasagawa nila Gonzalo ang kanilang unang hakbang. At ang hakbang na yon ay ang paikutan ang bahay upang hindi na magawang magsipulasan ng kanilang mga kaaway. Nang nakakuha na sila Gonzalo ng hudyat sa kanilang mga kasama, paisa-isa na silang nagsilabasan sa kanilang mga pinagkukublian. Nang maramdaman ng mga anduduno ang presensya nila Gonzalo, agaran din naman itong nagsibabaan sa bubong ng bahay. Maiging nagmamasid noon ang mga anduduno sa grupo ni Gonzalo na nakahanda sa anumang mangyayari. Paglapit ng pangkat ni Gonzalo sa mga nasipat nilang anduduno, agad din naman silang sumugod upang paslangin ang mga ito. Dahil sa labanan noon nila Gonzalo sa baryo, napakaraming mga aso ang nagsialulungan. Hindi pa man nakakalipas ang isang oras, matagumpay nang nalipol nila Gonzalo ang mga anduduno. Para silang mga pusa noon na nakikipaglaban sa mga daga, sa kadahilan ng tangan-tangan ng mga kasamahan ni Gonzalo ang mga katawan ng mga anduduno. Pilit ring lumaban noon sa kanilang pangkat ang mga nilalang, gawa ng wala na itong pagpipilian. Dahil sa mga nangyaring yon, pinili ni Gonzalo na hanapin ang pinagpupugaran ng mga anduduno. Halos hindi kasi nila nagawang malipol ang lahat ng mga andudunong umatake, gawa ng napakaraming kumalat sa buong baryo. Alam ni Gonzalong hindi madadala ang mga anduduno kung hindi nila puputulin ang pinag-uugatan ng lakas ng mga ito. Alam niyang nababawasan na nila ang bilang ng mga anduduno, pero hindi yun sapat para kay Gonzalo. Bago pa man sumapit ang alauna ng madaling araw, sinigurado ni Gonzalo na kanilang matutunton ang pugad ng mga ito. Dahil sa pagsipula sa noon ng mga andudunong hindi nila napaslang, pinili nilang sundan ng mga ito upang matunton nila ang pugad. Sa pagsunod noon nila Gonzalo, nananatiling alerto sila sa paligid upang maging handa sa anumang hindi inaasahang pag-atake. 2 bundok noon ang kanilang tinawid sa pagsunod lamang sa mga nilalang. Pag-akyat nila ng pangatlong bundok, doon na naramdaman ni Gonzalo na malapit na sila sa pugad ng mga ito. Ilang minuto pang pagsusunod, nadapo na nga sila Gonzalo sa paanan ng pangatlong bundok na kanilang inakyat. Sa paanan ng bundok na yon ay merong mamasa-masang daan na merong nagsisitaasang mga puno. Maraming mga nagsisihunihang ibon sa paligid. At sa bawat paglakad nila sa lupa, ramdam nila ang pagbao ng kanilang mga paa sa maputik na daanan. Dahil sa kinaroroonan noon nila Gonzalo, napilitan siyang patigilin ang kanyang mga kasama sa pagsunod sa mga antutuno. Bakit tayo huminto, Pinuno? Tanong ni Sulay nang pinatigil sila ni Gonzalo. Kumalat kayo sa paligid. Meron akong nararamdamang simoy ng isang masamang hangin. Maging alerto kayo dahil nandito na tayo sa pugad ng mga antutuno. Sagot naman ni Gonzalo. Nang akmang sasagot pa sana itong si Sulay, biglang sumugod ang mga anduduno sa kanilang kinaroroonan. May mga kasama noon si Gonzalong nasugatan ng mga anduduno dahil sa biglaang pagsugod ng mga ito.
Nasa normal na estado na noon si Gonzalo, kaya maging siya ay nasipat ng mga nilalang. Agaran din naman siyang nakapagpalit ng anyo upang sugurin ang mga ito. Sa pagsugod ni Gonzalo sa mga anduduno, halos 2 sa bawat nilalang na yon ang nakakayanang patayin ni Gonzalo. Pilit lumalaban noon ang mga kasama ni Gonzalo pero nanaig pa rin ang bilang ng mga anduduno. Dahil sa napakataas na ng tensyon noon sa paligid, piniling magpalit ng anyo ni Gonzalo. Sa pangalawang kaanyuan ni Gonzalo, halos ubusin niya ang mga anduduno sa bawat pag-ataking kanyang ginagawa. Nang mapansin ni Gonzalong hindi pa rin natitinag ang mga ito, pinili niyang umungol ng malakas upang takutin ang mga anduduno. Katakot-takot na pag-ungol ang ginawa noon ni Gonzalo na siyang nagpatigil sa nagaganap na labanan. Nang tumigil na ang laban, piniling bumaba na ni Gonzalo sa kanyang kinaroroonan. Nasa sanga kasi siya noon ng puno, gawa ng gabunang lipad na siya noong mga oras na yon. Nang tumigil na ang labanan, doon na bumaba si Gonzalo upang hanapin ang pinuno ng mga anduduno. "Nasaan ang pinuno ninyo? Nasaan?" Tanong dito ni Gonzalo. Ang ginagawa naman ng mga anduduno noong mga oras na yon ay nananatiling nagmamasid sa ginagawa ni Gonzalo. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang lumabas ang isang matandang anduduno sa isang punong nasa harapan ni Gonzalo. Napakahaba ng balbas nito at kulay lupa na ang dila nito. Meron din itong isang koronang gawa sa ugat ng puno na siyang ginawang basihan ni Gonzalo upang matukoy na siya ang pinuno ng mga anduduno. Habang naglalakad ang anduduno papalapit sa harapan ni Gonzalo, unti-unti itong nagpapalit ng kanyang kaanyuan. Naging isang matandang hukluban ito na merong butot balat na katawan. Ano ba ang ginagawa namin sa inyo? At patuloy kayong umaaklas ng digmaan laban sa aming uri. Tayo ay magkakatulad at halos magkakapatid na. Dahil sa pare-pareho tayong mga aswang. Yun nga lang, magkakaiba lamang ang ating mga uri. Wika ng pinuno ng mga anduduno. "Hindi ka ba natitinag sa ipinamalas kong anyo? Itigil niyo na ang pananalasa sa baryo upang hindi na tayo magkaroon pa ng problema. Ang baryong yon ay pagmamay-ari namin at wala kayong karapatan sa lugar na yon upang kumuha ng kahit na ano. Sa paglisa namin sa lugar na ito, naway maliwanag ang aking sinabi sa iyo. Hindi ito isang babala. Bagkus ay isa itong utos mula sa gabunang nangangalaga sa baryo." Sagot naman ni Gonzalo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagpalit ng kaanyuan ni Gonzalo na siyang labis na ikinatakot ng pinuno ng mga anduduno. Halos napaatras ito ng bahagya nang humati sa gitna ang pagmumukha ni Gonzalo. Matapos yan, agaran din namang tumalikod si Gonzalo sa mga ito upang bumalik na sa kanilang baryo. Ang mga anduduno noong mga oras na yon ay para bang hindi makagalaw sa kanilang mga nasilayan. Sa paglisa nila Gonzalo sa lugar, naging panatag na siya gawa ng kitang-kita niya sa pinuno ng kanilang mga kalaban na hindi na ito muli pang susugod sa kanilang baryo. Sa paglakad nila pabalik sa kanilang baryo, may mga mangilan-ngilang anduduno silang nakakasalubong. Hinayaan na lamang nila ito, gawa ng alam nilang hindi na muli pa itong lulusob sa kanilang lugar. Ang kahinaan kasi ng mga anduduno ayon kay Gonzalo ay ang bigyan ng takot ang kanilang pinuno. Sa oras na mabigyan mo ito ng takot, hindi na nito magagawang utusan ang kanyang mga galamay
na muling gambalain ang inyong katahimikan. Bago pa man sumapit ang 3:00 ng madaling araw, naroon na sila Gonzalo sa kanilang baryo. Ang mga kasama niyang pangkat at ang mga nagbabantay sa kanilang tahanan ay nakauwi ng ligtas at wala ni isa sa mga ito ang nalagas. Noon ding umagang yon, nagluto sila Gonzalo ng makakain. Gawa ng yon ang araw ng kanyang pagkain ng karne ng tao. Pinagsalu-saluhan nila Sulay ang isang katawan ng kanilang nahuli at kinatay. Sa pagsapit ng 5:00 ng umaga, tuluyan na ngang inihatid nila Sulay si Gonzalo patungo sa kanilang tahanan. Masayang-masaya noon si Gonzalo, gawa ng ang araw na yon ay kaarawan ni Nognog. Hindi naman noon umuwi si Gonzalong walang sorpresa para sa kanyang panganay na anak. Pagdating niya sa kanilang bahay, kitang-kita ni Gonzalo sa malayo na abala ang kanyang asawa sa pagluto ng mga handa ni Nognog. Si Nognog naman noon, naghihintay lamang sa labas ng kanilang bakuran habang nagkakape. Tay, magandang umaga ho. Masayang pagbalik sa ating bahay. Hindi muna tayo maghahabi ng abaniko ngayon, Tay, ha? Alam mo naman, kaarawan ko ngayon eh. Bungad na wika ni Nognog sa kanyang ama. O Nog, hindi ko nalilimutan ang araw ng iyong kapanganakan. Dito ka lang muna, ha? Tutulong lang ako sa nanay mo sa mga gawain. Sagot naman ni Gonzalo. Tumangulang naman si Nognog upang ipakita ang kanyang pagsang-ayon sa sinabi ng kanyang ama. Maraming ginawa noon sila Gonzalong minatamis at kakanina, gawa ng inaasahan niyang bibisita sa kanila ang ibang tiyuhin ng kanyang anak at ang iilan sa kanyang mga kapatid. Inaasahan din noon ni Gonzalong bibisita ang kapatid niyang albularyo, gawa ng ipinagsabi na nila doon ang nalalapit na araw ng kapanganakan ng anak niyang si Nognog. Ilang oras pa ang lumipas, kagaya ng inaasahan ni Gonzalo. Panakanaka na nga ang pagdating ng iilan sa mga inaasahan nilang panauhin. Medyo marami rin noon ang pumunta sa kanila na siyang labis na ikinatuwa ni Gonzalo. Konti man ang handa, ang importante ay masaya ang kanyang pamilya. Dahil sa nakulangan noon sila Gonzalo ng isda, pinili nitong tumungo sa merkado upang bumili ng mga kailangan. Habang siya ay naglalakad sa merkado, biglang napangisi ito nang masipat niyang naroon ang ermitanyo. Dala ng kuryosidad noon ni Gonzalo, pinili niyang tawagin ang ermitanyo sa pangalan ng kanyang lolo upang magkaalaman. Pilocarpio! Pilocarpio! Magandang umaga ho! Wika ni Gonzalo. Agaran din namang napatingin sa kanya ang ermitanyo na merong pagtataka sa kanyang mga mata. Ha! Nako Gonzalo, Pio Carpio ang pangalan ko. Si Pilo Carpio, siya yung kapatid ko. Sagot naman ng ermitanyo. Nang marinig ito ni Gonzalo, walang sabi-sabi ay niyakap niya ang matanda nang hindi nagsasalita. Dahil sa ginawa noon ni Gonzalo, labis-labis na lamang ang pagtataka ng ermitanyo sa kanyang ginawa. Kayo nga talaga ang tiyuhin kong hindi ko nakilala. Ako ang anak ni Pilo Carpio. Ikinagagalak ko po na muli tayong nagkita. Wika ni Gonzalo. Kung ganoon, alam mo na pala. Masaya kong nalaman mo, Gonzalo, sa lalong madaling panahon. Matagal ko nang kilala kung sino ka at kung saan ka nang galing. Kaya ako nagpursiging tunguhin ang baryong itinatag ng lolo mo upang makita ko ang pagkakaisa ninyo. Kung nagkataong iba ka sa amin noong mga oras na yon, Gonzalo, iba nako, sigurado akong inuud na ngayon ang katawan mo. O siya, bumili ka na ng iyong mga kailangan at hihintayin kita dito. Sagot naman ng ermitanyo. Nang marinig ito ni Gonzalo, agaran din niyang tinugon ang nais ng ermitanyo.
Ilang minuto lang ang lumipas, nakabalik na nga itong si Gonzalo sa kinaroroonan ni Pio Carpio. Sabay na silang naglakad noon patungo sa kanilang tahanan upang makisabay sa kasiyahang nagaganap sa pagdaraos ng kaarawan ni Nognog. Pagdating nila Gonzalo sa kanilang pamamahay, agaran din naman itong kumuha ng 2 galong tuba upang makapag-umpisa na sila ng kanyang tsuhin. Kasama nila noon si Suplitong naghihintay rin sa kanya upang masimulan na ang gaganaping inuman. Dahil sa mga nakumpirma noon ni Gonzalo, tila ba nawala noon ang kanyang interes sa ibang panauhing bumisita sa kanila. Pag-upo nito sa upuan, animoy napako na ang puwet nito dahil sa hindi na muli itong nakatayo sa pagkakaupo hanggat hindi nauubos ang tubang kanilang iniinom. Ilang oras pa ang lumipas, lasing na itong tatlo. Kay Pio Carpio lang talaga noon nakakaramdam ng pagkalasing itong si Gonzalo, kaya labis-labis ang tuwa niya dito. Tio Carpio, maaari ko bang malaman kung ano ang pinakaayaw na ugali ng yumao kong ama? Tanong ni Gonzalo. Si Pilo Carpio baka mo? Alam mo Gonzalo, napakabuti ng ama mong yon. Napakabuti niyang kapatid at napakabuti niyang anak para sa aming mga yumaong magulang. Ang pinakaayaw noon ni Pilo Carpio ay ang ugali ng taong mapagpanggap. Yon ang labis niyang kinaayawan dahil ayon sa kanya, ang maging totoo lamang sa sarili ay isang kayamanang maipagmamalaki. Hindi mo kailangan magpanggap sa ibang tao upang pagtakpan ang iyong masalimuot na katauhan. Sagot naman ni Pio Carpio. Marami pa akong ikukwento sa iyo, pamangkin. Sa tamang oras, malalaman at malalaman mo ang buong istorya ng ating pamilya. Ngayong nalaman mo na kung sino ako, maaari mo na akong lapitan sa lahat ng oras. Dagdag pa nito. Habang abala noon sila Gonzalo sa pag-iinuman, biglang umupo sa mesang kanilang pinagtitipunan ang kapatid niyang albularyo. Nakikiinom na din ito sa kanila, gawa ng nasipat nitong napakasaya nilang tatlo. Wala pa noong kaide-ideya ang kapatid niyang yon, kaya hindi nito alam kung sino-sino ang kainuman ng kanyang kuya.